Ano ang pinaka-talamak na sakit ngayon ng mga Muslimin? Ang pinakasagot, mga kapatid sa Islam, ang malaking sakit na tumama sa mga Muslimin ngayon ay ang tinatawag na da'ful taslim o da'ful istislam. Mahina tayo sa pagsuko natin, sa pag-surrender natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang diwa ng Islam, na siyang pinaka hakika ng Islam, siya ang pinaka-bod ng Islam, ang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-surrender sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin ko, kung tatanungin natin mga scholars ng Islam, ano ang pinaka matinding sakit na tumama ngayon sa atin, ay ito na ay ang kahinaan ng pagsuko ng mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit bakit ang pinakatalamak na sakit, mga kapatid? Dahil marami ang mga nagkiklaim sa atin na sila daw ay Muslim. Ang iba pa nga ay sinasabi na sila daw ay sincere sa kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba sinasabi, kami ay mukhlis, lillahi ta'ala ang aking ginagawa. Pero kung titingnan mo naman ang reality ng buhay nila, ng ginagawa nila, ng kilos nila, ay malayo sila mula sa tamang katuruan ng Islam. Wala sila sa tamang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo na kakaiba ang sinasabi nila mula sa mga kinikilos nila. Ganito rin exactly ang sinasabi ng mga naunang Arabo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon. Sinasabi nila, katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Sinasabi ng mga Bedouins, ng mga probinsyano sa panahon noon ni Propeta Muhammad SAW, kami ngayon, sabi nila, ay mananampalataya na. Pero anong sagot sa kanila ng Quran Karim? Anong sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul lam tu'minu. Sabihin mo, Muhammad, hanggang ngayon ay hindi pa kayo naging wagas na mananampalataya. Ibig sabihin, merong level, mga kapatid sa Islam, merong point na ang tao ay isa siyang Muslim pa lang, pero hindi pa siya wagas na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dahil ang iman, ang faith, hindi pa tumatagos sa puso ninyo. Ang faith, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa tumatagos sa mga puso ninyo. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim. Kaya nga, mga kapatid sa Islam, kung ang bawat isa sa atin ay sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala ng wagas na pagsuko, ang bawat isa sa atin isinusurrender niya ang buhay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin mo na ang sitwasyon natin ngayon ay magkaiba kumpara sa nakikita natin sa reality. Makikita mo na magkakaroon ng malaking changes kung ang bawat isa sa atin ay sumusuko lang ng wagas na pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, ano ang remedyo ngayon? Ano ang lunas ngayon sa talamak na sakit na ito na tumama sa umma al-Islamiyya, na mahina ang pagsuko natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Marami sa atin ang nire-remind mo na ng maraming verses sa Quran, maraming hadith sa sunnah na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun pa man, ayaw pa rin nilang sumuko. Ayaw pa rin nilang tanggapin ang katotohanan. Ayaw pa rin nilang tanggapin ang order ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa rin nilang talikuran ang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sagot, mga kapatid sa Islam, pwede natin itong isummarize sa limang punto, sa limang bagay na binanggit ng mga scholars ng Islam. Si Sheikh Salih Al-Sindi, na isa sa mga mudarris ng Masjid al-Nabawi, isa sa mga naging guro din namin, ay sinamaris niya ang kasagutan patungkol sa katanungan na ito. Paano ba maging wagas na sumusuko ang isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, ang sagot dyan ay sa pamagitan ng 5 points, kumbaga, ng 5 bagay. Number 1, an yuqabal al-akhbaru bit-tasdiq bila shakkin o takdhib. Kung gusto mo na maging wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan tanggapin mo ng buong puso ang anumang akhbar, ang anumang dumating sa iyo na nakasaad sa Quran, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang ipinahayag sa Quran, anumang ipinahayag sa sunnah, kailangan wala kang pagdududa na ito ay makatotohanan. Huwag ka nang mag-alilangan pa. Kung ang utos na yan ay nakasaad sa Quran, nakasaad sa sunnah, paniwalaan mo kaagad. Ilagay mo sa puso't isipan mo na ang dumating sa iyo na paalala ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-alilangan, na dapat ito ay paniwalaan mo. Dahil may mga Yahud sa panahon noon na isa sa mga dahilan kung bakit isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa naririnig na nila mga verses sa Quran,
naririnig na nila ang patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na ang the last and final prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, ayaw pa rin nilang maniwala. So ang nangyari ay isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw nilang maniwala. Marami ng ebidensya, marami ng patunay, marami ng proof na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo para sa kanila. Ganun pa man, ayaw pa rin ng paniwalaan. Sinabi ng Allah, min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i yaquluna sami'na wa 'asayna. Sinasabi niya, narinig namin at sinusuway namin. Pagkatapos sa dulo ng ayah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dahil sa ang sinasabi nila, narinig namin at sinuway namin, sinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sana man lang sinabi nila, narinig namin at sinunod namin, ay higit na ikakabuti yung para sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kabaliktaran ang kanilang ginawa. Pero din sa Suratul Nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit may mga tao na hindi nila kayang gawin ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahinaan ng pagsuko nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Kung ang order lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay susundin natin, higit na ikakabuti yun para sa atin lahat. Subalit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin yung sinunod ng ibang mga tao. Kaya kung gusto mo na maging wagas na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang required sa atin ay sumunod, paniwalaan natin ang anumang nakasaad, anumang narinig natin balita na dumating sa atin na nakasaad sa Quran, sa Sunnah. Anumang dumating sa atin sa salaysay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan natin as long as ito ay hadith, ito ay authentic na hadith. At huwag na tayong magduda pa, huwag na tayong mag-question pa. Bakit pinag-utos ang hijab? Bakit pinag-utos ang sala? Bakit pinag-utos ang pag-ayuno? Bakit dapat iwasan ng riba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Huwag ka nang kumontra pa. Isa sa sign na ikaw ay mananampalataya sa Allah Ta'ala kapag sumuko ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa yan sa mga magpatunay ng loyalty mo sa Islam.